Hello guys, biyahe kami ng Toy, Batangas. Nandito kami ngayon sa Sariaya, Quezon. Dadaan kami ng San Juan, Batangas kasi okay na yung tulay doon. Let's go! Let's vlog. Tapos yung iba dyan, ang gagawin ko ano na lang, i-edit ko yung boses. Ikat. But ano, destination oo si Alaminos. Ay! Puta! Baguhin mo pala! Ako na. Alisin ko na lang yung ano. Hindi, babaguhin ko yun eh. Babaguhin ko pa rin yun. Toy Batangas, sabihin ko na lang. Oo, Destination. visit. Oo si Toy Batangas. Toy Batangas. I-delete ko pala yun. I-delete ko muna yan. Teka. Mali yung aking update. Visit. Hindi ko na pala nabago yung ano. Hindi ko na bago. Alam mo yun si hindi ko na bago yung kwan. Yeah. Pwede namang i-edit yun. Edit ko nga. Pag-basin na tayo nito sa daan. Oo, sa daan na. Sabihin ko kay Sir Mike, tatawag ko to. Hindi na alam, punta pa tayo kang lubang lang yun. Remove. 331. Pa-text tuloy. Yan, okay na. Okay, diretso. Bawal tayo sounds, patayin natin to. Walang sounds. Copyright sa YouTube kasi Marte. May ano, pagka ano makaka-copyright pagka kuan. May sounds na o kaya may sounds ka na ibibigay yung binabayaran mo. Yan yung sinasabi ko ng lagawan natin. Ay, yan pala. Taka kung bukas man kay Taraw. Wala. Wala nang kaldero. Sarap din yung manok nila, mahal lang. Cinta na yung ano nila, dati mura lang yun. Kaya lang kagandahan doon kung gutom ka, Oo, mapaparami ka ng ano, lugaw. Kagaya nung dati kong pahinante na sa taga Bicol. Sabi kumain. Oo, dami pero dati hindi pa masyadong masabaw yun, malaman pa. Pero yun lang, masyadong masaba. Konti yung laman ng lugaw. Maganda sana kung dinagdagan pa yun ng konti yung kanin. Sakto lang. Sakto lang. Pangit din naman yung sobrang lapot. Oo. Napapangitan din akong ganun. Malapot yung... Ayaw ko rin ng gano'n. Nagluto nga ako noon sa bahay ng ganun, lugaw. Doon nagustuhan ng mga binigyan ko mga bata, mga nagko-computer. Kaya Jess, kaya Dudong tawag sa akin doon kasi alam niyo yung YouTube ko may nanonood sila eh. Minsan makikita nila sa computer doon, mapiplay nila eh. Ano yan, pagsakan ng soya yan. May conveyor na galing doon sa kuwan. Pero ang ginagawa ko, Sa akin ng mga pits. pits. Kaya balang araw dito, itong Sariaya na ito, mapuno to ng Oo. barko dito. Terminal. Mapuno ng mga ano to, mga planta. No. Ano. Kasi ang dagat kasi dyan, malapit lang, biglang lalim. Ay, biglang nga. Oo, kaya yun ang pabor na pabor sa mga negosyante na nagpapatayo ng pier, pantalan. May malapit lang eh. Mga ganun lang, ilang poste lang, mga 4 na poste lang eh. Galing sa gilid hanggang 5 poste. Lalim na. Poste ng ganitong ilaw na ito. Dahanan natin. Lapit lang kaya yung ibang mga dayo dyan pag naliligo, nalulunod. Kasi mapupunta sila doon sa malalim lalo kung medyo may alon. Dami na mamatay. Daming namamatay gawa ng pagbalik ng alon, inihigop. Kaya pag hindi ka marunong lumangoy, matataranta na, mahigop dun sa ilalim. Mamatay. Malunod na.
Kasi hindi nila kabisado yung dagat eh. Sa amin naman nung sa Palawan, ang layo siguro, layo pa doon sa tulay na yun. Yung kutsing pula na yun. Malim. Mababa pa hanggang baywang pa lang. Palawan. Kaya pagkahibas, manguha kami ng alimasag na napakaraming alimasag naman. Yung mga blue na alimasag. Sarap yun. Tapos mura lang doon kung bibilhin. Pero pag dito, puta na, kamahal ang kilo dito. Maabot ng 500 dito eh. Sa Palawan, wala. Noong araw, pag nandoon, wala. Tag ano lang yan, 30, 40. Mahal lang yung 40, 30, 20 nga lang iba. Per kilo. Sa dami kasi. Eh doon pa naman nagpatayo yung price gas din sa unahan sa ano namin. Pero yung area nandun sa amin naman, banda, kaya sa unahan sa aming area, medyo hindi gaanong kalayuan. Pero malayo pa rin, i-compare dito na lapit lang. Hindi ko pala na-edit kay Kwan. Magtaka yun siya. Si Mario yung nagbigay pagka nagkamali ako ng ano, hindi niya sinasabi. Hindi kagaya kay Rinier, pagka mali ako ng send, mali yung ano mo boss, kung magano yun, magre-reply yun, mali yung details. Minutes na agad. Cut muna natin. Crossing. Dati wala yung crossing na yan dyan eh. Yung may 7-Eleven na yan, wala. Biglang nag-improve din. Bahay lang dati ngayon, 7-Eleven na Oo. bagong gawa. Inuupahan yan. Upahan sigurado yan. Malaki yan. Tapos itong mga gilid na ito sa kanan na yan, wala pa dati mga palengke yan dyan. Ngayon, talipaban. Oo, talipapan. Kaya dito pagka madaling araw, mapadaan ka ng mga alas 4 madaling araw, may mga isda na yan dito sa kaliwa, ang hilihilira. Sa doon. Pwede nang bumili. Ayun, baugupin yan. Bago lang yan, baka itong taon lang yan. Kasi pinilipin yan, wala dati yan. Tindahan yan dyan eh. Tapos yung dati kong kinakainan na ano, na kambing doon sa ano, ng Sarana. Masarap rin ang magluto, karoon ang problema lang kaso ang konti magbigay ng kanin. Parang kagaya lang doon sa kinain natin, kung ano lang, yung hindi ganong dinadasig yung cup, nakabalik. Kuwanto, galing Mindoro yan. Nung isang araw pa yan, yung nagbeteng tagig. Tabi dagat. Mindoro. Saan tuman yan? Sa Batangas City. Batangas City. Doon din sa dadaanan natin ngayon. Sasakay ng barko. Oo. Tapos, diretso na sa ano, crossing doon sa exit ng Star Tollway. Ano yun? At tataas yun siya doon. Tapos pagbaba noon, may malaylay pa kunti. Tapos madadaanan yung crossing to Pawan. Sa ibabaw naman ng tulay, pa ano yung pa terminal. Pag Bicol dito. Oo, pag ganun Bicol. Meron din to. Oo, meron din na pa ganun doon. Basta ba yan, binibilihan ko yan na yun. May mais dito sa kaliwa. Yung nandun yung titanin. Sarap magluto ng mga ulam yan. Kaso ang problema sa kanila, Pero meron pa. wala, parang pabankrap na, wala na ganong customer. Ang liit kasi magbigay ng ano, Kanin. ng kanin, kunti. Ay, ito? Ayan o. May kambing yan, kadilirita, yung Ay, meron pa. mayroon na uli. Mayroon na, pero nung kailan, sarado yan. Meron siyang sinampalukan. Sinampalukang Oo. kambing. Yung mga buto-butong ganito sa paa ng kambing. Ulo. Kaya yung ano lang, yung mga paa lang. May kasamang laman. Parang bulmaro, may mga bulmaro din lang laman. Maliliit nga lang. Kasi kambing eh. Kunti lang naman yung ano ng kalbing. Bulmaro. Sarap din. Kalabawang ano nila dito. No? 150 ang ano, isang order. Pero dati pag ako lang bumili, dati yun 100 lang.
Yung katagalan nag 150 na. Pero okay pa rin sa 150. Kaso lang ang kanin talaga. Naiwan ng mga driver kasi parang kalahati lang sa iba. Isang kain lang. Oo. Subo. Isang subo lang. Pag malakas kumain, yung isang order ka na, isang subo lang yun, kaya na eh. Grabe naman kanin na ito. Kaya yun, wala na. Tuloy. Nanghina na ang customer nila. Hindi kagaya ng iba na isang cup talaga na ano, yung malukong na medyo maliit na gano'n. Eh yung sa kanila dyan, paso lang na yung maliit na plastic na may hawakan. Tapos hindi pa dasik. Okay sana kung idasik. Eh, hindi man dasik, gano'n-gano'n lang. Tapos gano'n na. Pak! Wala na. Konti lang. Parang kung titingnan mo sa ibang order, kalahating order lang. Kalahating ano lang. Nakagaya dun sa kinainan natin kagabi. Hindi ko na yung balikan. Eh, tingnan mo yun doon sa ulam na sinabawan. Magkaparehas lang yun doon sa ano. O ang magkano yung sinabawan doon ng 40 lang. Sa inyo? Oo. 40 man lang din sa inyo. Pwede prito, 40 lang din. 40 lang ngayon Oo. sa akin. Pati sinabawan, 40 lang din. Sarap nga yung isda. Oo. Anong ano yun? Ano yun? Yellowfin. Kagaya ng kinain ko doon sa kinainan natin sa Chaong. Sarap ang gata Yellowfin. sa yellowfin. Hindi para sa akin masarap yung sabaw or kilawin. Ayo, pilawin. Masarap. Manamis-tamis siya. Pero Pag ang gata, masarapan ako sa gata yung yung tulingan. ay, tulingan. Yun ang maganda. Pero ang pangit lang sa tulingan pagka ilado na, kumbaga hampok na siya, Makati. Pero yung gulyasan saka hindi yan Makati. Ang laman yan manamis-tamis. Kaya yung gulyasan naman hawig sa tulingan. Ang yellowfin naman yung palikpik niya sa ganito dilaw. Pero magkamukha lang sila kung titingnan mo ang magkawig Yung lang. tuna. Tuna man din yan. Yung gulyasan tuna man din yan. Yellowfin tuna man din yan. Hindi, yung malaki. Oo, yung malalaki. Pero yung original na tuna yan, yung yellowfin. Yellowfin. Yellowfin tuna ang tawag niyan. Yung malalaki na yung iba sa yung iba naman may tuna din na isa yung mahabang ungos, yung may tawag yun yung tuna pa rin ang tawag nun eh. May sa yung may panusok sa ungos. Pero ang pinakadabis talaga yung yellowfin tuna. Yan ang tuna talaga na ginagawang tuna na yung sa dilata. Yan yung ginawa. Oo. Puri tuna. Oo, yan yung mga ginawa ng yellowfin na yan. Tuna. Sa ibang bansa kasi tuna yan eh. Sa atin kasi ganyan yellowfin, pero ang pagdating sa search mo sa yellowfin tuna talaga yan. Dito, parang masarap kumain dito. Medyo mahal siguro dito. Ay, sigurado yan. Talaga. Kasi pag mag-order ka dyan, doon kakakain sa parang kubo-kubo. Oo. I-serve doon. Makabayadan mo pa yung kubo. Siguradong mahal yan. Yung nga lang sa atin sa gilid nga lang, 80 na yung ulam. Gilid lang yun Ang sikat talaga yun doon sa una pa. Sa una pa dapat ang sikat na yun. Mahal na yan dyan pagka ganyan. Ayun guys, bili muna kami ng buko rito sa Candelaria. Sariaya pa to, Candelaria pala. Yan sa Candelaria na yan eh. Pagitan ng Candelaria to Sariaya. Dito na lang tayo banda kay ko. Tindahan. Tindahan. Tsaka doon may tindahan dito. Pati lang konti. Dito lang. Patayin ko muna naman. Ayun guys, nakabili na kami ng buko. Hindi lang nabidyohan. Mamaya na lang sa toy. For 10 minutes. Kapin ko na doon sa
Gigi. Yang ano na yan, may diretso na yan yata yan. Hindi ko lang alam kung Padre Garcia o doon sa may Chaong. Diretso na yan. Oo, Diretso. shortcut. Itanong-tanong ko pa yan doon sa mga tropa. Hindi ko natanong. Hindi pa rin daw nakadaan doon sa ano, bypass ng San Pablo eh. Hindi pa rin daw sila nakadaan. Tinatanong ko nga doon sa mga driver. Hindi pa. Parang hindi pa yata pwede ang trailer. May mga sige pa na likuan daw sabi. May hindi pa tapos ang kalsada. Itong tulay na ito, tagal na nagawa to. Na nagbaha dito yung Sariaya, ay yung Candelaria. Naanod yung tulay na yan dyan. Yung ano na yun, bakal dati. Ano? Oo. Matibag yung gilid dito sa may pundasyon. Eh tagal naman na, panahon pa daw ng Marcos yan, yung ano na yun, tulay na yun. Yung natibag ng tibag yung gilid, hindi nilagyan ng kuhan yung riprap sa ano ba, gilid ng ilog. Kinain ng ano, ng tubig. Buti na lang walang may nakaano sa ilalim, baba na nakalaga naman ng mga bangka. Dati may pinaparkingan nila yung bangka dyan eh. At yan nga guys, forward ko muna ang video dahil medyo matagal-tagal pa to rito na stop ball kami dito sa tulay ng pagitan ng San Juan at Candelaria kasi ay one way pa lang siya kaya ano, antay kami ng sinyas sa go signal ng mga tanod. Tingnan yan, reclap. Flat control ng ano yung ginagawa. Ngayon nilagyan na kung kailan na ano na yung tulay. Siyempre mga gobyerno rin talaga mga trabaho sa kuwan, mga ano rin talaga, korupsyon. San Juan. Batang Kenya. Na. Cut muna natin ang video. Okay. Ah, Pag magpanihil ka sa labas, ang hingi ka ng resibo, yung mahaba, huwag papayag na walang resibo na ganun. sige sa Shell. Oo. Tatlong biyahe mo na yun eh, di ba? Oo, ngatlo. Sa diesel. Sa diesel ka lang sa labas mamaya. Sa mga hingi ka ng resibo ha, yung Sige. mahaba. Tanungin ko muna kung may magbigay ng mahaba kasi pagka yung ano yung iba kagaya doon sa Lucena hindi sila nagbigay ng mahaba. Hindi magpapadiesel pag ganun. Oo, sige. Eh, dito nga sa San Papian, dalawa pa lang resibo na mahaba binibigay sa atin eh. Tapos sila ayaw na magbigay. Kaya nga yung iba ganun. Pero yung doon sa ano naman sa Alami ay ano na yun, Kalamba, nagbibigay din ng mahaba. Ewan ko lang dito. Sabihan mo dyan. Oo, sige, magtanong lang ako. Pwede pa naman to, makarating pa to doon. Pwede ka ng mga mga Shell yan eh, ganyan. Yung kasi ka mo hinihingi sa atin ni Shell, basta nagbukan tayo ng billing. Oo. Yeah. Sige, salamat. Hello guys, dito na kami sa San Juan Bayan. May nasundan kaming LPG. Brent gas or super kalan yata to. Sino ba itong tracking na ito? Traffic talaga dito pag araw din, pero pag kagabi na wala na. Yahay na. Lalo sa Rosario nito. Medyo mabagal dito pag araw sa Rosario. Dapat yung ganito mga bayan nagagawaan dapat to ng mga bypass para hindi nadaan na sa sentro. Cut muna natin. Bigyan natin para magandang giveaway.
Guys, dito kami sa Rosario, Batangas. So, medyo traffic dito ngayon. Pag-araw talaga. Maraming sasakyan pero pagkalagpas dito ay wala na to. Lagpas ng sentro ng bayan. Doon na naman sa stoplight doon eh, isa doon. Maglagpas na ito, wala na. Traffic, pik. Sana ma-unload kagad tayo mamaya. Pero sa tingin ko mukhang di ata tayo dito makahabol. Kung ma-unload. 11 na. Oo, 11 na? Wala. Hindi na to ako. May malayo-layo pa yun eh. Malayo-layo pa yung Toy Batangas eh. Alawan na darating unload ka. Traffic pa dito. Bukas na naman, tulog na naman. Okay lang yan, one day one trip. 1,000 lang araw, may kit. Nahihina na talaga. Hindi kagaya nung araw ano kami, isa sa araw, isa sa gabi. Kung hindi sana alas 7 yung mga kahapon, wala eh. Kung 24 hours Kung hindi tayo kumain, kasi sabi nang basta alas 7, kinargahan pa nila kagabi yung alas 7, lagpas alas 7 pa eh, basta huwag lang alas 8. Tayo kasi alas 8 na tayo dumating, hindi na kinargahan. Yung palang isa na yun, ano na yun, 7:40 na daw dumating yun, yung huling ano, di ba pagdating natin may pumasok pa, alas 8, 7:40 na daw yun. Pero yung tayo, 7:20, hindi na tayo kinargahan. Oo, nung nakaraan. Maaga pa tayo. Kasi kagabi, sabi ng gwardiya, kung dumating kayo ng mga 7:30, kakaragahan pa kayo. Eh, si ano, bago lang din pala dumating yun, si Mikmik. Bago lang din pala, kaya... Gawin na natin. Sinahan pa. Gawin na kayo para libre ang maganda eh. Pasok kami ng start toll eh. Exit ng Batangas. Entrance ng Ibaan. Let's go. Palusok na. Kala ko dati ganito dito eh. Nagugulat ako sa ano, kala ko malambot yung gulong. Yung pala sa kalsada. O ano yung pinagkatingan ng kalsada, ano na. Yung iba mababa, tapos mataas yung dito banda rito. Sobrang lalim yung baak ng kalsada nila. Tapos wala pang bakal. Malipat ka sa Lindig, ang alam mo lang eh, Metro Manila, hindi ka gaya dito sa LPG na sa South na marami pang daanan na matutunan. Puro South no? Oo. Kagaya ng Bicol, hindi ka pa sa dati mong truck, hindi ka pa nakabiyahe. Kaya dito sa CE, kung gusto mong palipat ng 10-wheeler, may biyahe pang Bisaya. Ayaw ko ng 10-wheeler. Pero maganda rin naman sildo doon. Kasi 1.3 yung ano eh. 1.2 yata, 1.3. Tapos yung basta pataksya ng kuan ng 1.5. Kasi yung ano eh, may allowance eh. Araw-araw eh. Oo. 1.3 yata, tapos 200 ang allowance. Wala na ditong biyayang linti. May biyay dyan. May biyayang lindi dyan sa may ano, sa may Kalaka, sa may ano, doon sa may pasukan ng kuwan
Mamaya ituro ko sa'yo yung paggawa ng bakal. Oo. Ginagawa nilang pantunaw ng bakal. Kasi yung oxygen pala pinupugan nila sa bakal tapos dudurugin bago igagatong doon sa apoy. Idadaan pa sa oxygen, orang lulutong ang bakal sa kuwan ba sa Tigas. lamig. Sa lamig. Lamig. Kaya ang kuwan ang oxygen, kung may 100% ang apoy, may 100% din ang lamig. Kaya ding sumunog ng balat ng tao. Oo, malamig yun. Yung pwedeng hawakan yung mga... Yung sobrang yelo. Pag dinikit mo yung dati, ginanon ko yung daliri ko ganito, tuklap yung laman ay yung balat Kasi ginanon ko, tinuldo ko Walang hindi nga ako maniwala. Didikit yung balat mo, tapos pag iklas mo iwan yung balat. Kaya sabi ko mga pelikula, di ba yung mga kagaya mga yung tawag nito yung Naruto. Napanood ko may mga mag-agimat na mga yellow. Tapos pagka pitikin ka, madudurog ka na lang. Oo. Parang ganoon din ang style doon. Okay pala. Kaya tinisting kong dinikit. Sabi ng operator ay boss, huwag mong huwag mong idikit yung balat mo, laknos yan. Hindi naman siya masakit, malamig pero pagka wala na, parang mangingini yung balat mo na hindi mo maramdaman ang sakit, tapos dudugo na lang. Delikado rin yan, parang kahit may sunog na. Hindi kagaya ng paso, maramdaman mo talaga mahapdi. Oo. Yung yellow, hindi. Magdugo na lang yung balat mo, pero di kuhan. Hindi siya makaramdam ng kasi namanhid. Tapos yung daan dito, maluwag na to. Lapad na yun. Bila. Posible pang mag-traffic pa yan. Dinin na kami sa exit Batangas. Start all way. Start to. Lalim na doon pala sa isa doon na ginawang tulay isa doon. Grabe kalalim. Lalim na. Yun nandoon. Ito yung medyo mababa pa yan. Yun nandoon sa isa. Tayo, muntik na. Talaga RFID naman to.
Kabitix, huli rin pag dyan. Oo. Ay, pero pwede naman yung RFID. Dalawang linya lang naman eh. Diretsuhan ko na sana eh. Wala rin kwenta yung RFID dito pag ganito. Oo. Yung style nila. Kaya nga nagano ng RFID, di doon din naman pupunta sa kas. Wala rin silbi. Pilipinas talaga. Kamuting RFID magagamit sa ano. Ayun, RFID din yun. Mabilis lang eh. Ay, bumagal tuloy yung kas. Hindi pinalipat yung kotse eh. Kaya hindi rin lahat talaga ng mga dikotse na maka-provide lagi ng RFID. Kasi iba pag mga simpleng yaman lang, magpipira ka lang konti. Minsan malimutan mo na rin kung magkukulangin ka na sa budget mo sa pang ano yun, wala ka lang oras para magpunta sa RFID. Wala tuloy persa yung ano. Walang persa. Kapuilo eh. Pwede hindi medyo dyan. Pag diretso, papuntahin ng Batangas Pier. Yan, tama mo. To Batangas City Pier. Babaw. Pero pwede rin dyan. Pwede ang truck dyan. Hindi. Oo. Pwede. Doon yan sa may left turn sa papuntang bypass. Hindi yan na traffic pagka na may tagaharang doon. Bypass tayo. Oo. Kalimitan mo sa biyaheng ano Lindi. Yan, dito sa may Cavite. Saka dyan sa may dito sa may Kalaka lang. Pag doon naman sa Clark na ay sa San Simon, mayroon kayong biyahe doon na kuan, biyaheng Baguio. Sa Baguio. Kaso lang malakas ang biyahe doon kasi maraming ruta. Manila, kanya pa. Tapos mapapalabang ka sa mga ruta-ruta dyan sa Manila. Mahina ng biyahe nito, lalo kung malipat dyan sa Lubo. Mahina ng biyahe dito at Prescas. Wala na yung hindi na makakalati sa mga sweldo namin nung dati. Sasahod ka lang ng 8. Dati 25, 26, 28. Luis, ano nga, 10,000 dati. Ngayon wala na. May 6 pa, may 5 pa. Ang layo ng diferensya eh. Diyan nga lang pagliko. Baka wala siguro nagsisinyas. Kaping Parako. Bilis.
guys, nakaliko na kami sa bypass. Let's go bypass. Balagtas 250 meters. Yan ang ano, may silbon. May katawagan pala, kaya pala hindi nakarangkada maigi. Dito ang ano, yung sinasabi mong vlogger na may kainan siguro. Vlogger? Oo, yung sinasabi mo ano, baka mayroon din ditong ano, si Jimmy dito ang ano eh. May ano din, pinuntahan din siya dito eh. Kain. Ang kainan na nagpa-vlog. Nalimutan ko lang yung vlogger na yun. Cut natin. Kaya ay dito iba traffic. Bilis yung 6-wheeler ah. Lah, diesel pala no. Dapat matay na daan na shit. Natungtong na sa akuan eh. Sa guhit ng warning eh. Pero di pa naman nag-warning. Dami pa yun. Abot pa yan doon. Kailangan dapat bago dumating tayo doon, mag-diesel na tayo. Dapat mali lang tayo doon. Puminto na ako doon. Tinanong na natin kung magbigay ng resibo na. Kasi yung iba daw, hindi daw nagbibigay dito. Nagpa-diesel sila. Petron is fuel is fuel. Ay, ako, ay. Ay. Ganito walang traffic ah. Ay talaga. Hanapin na Shell. Shell. Yan. Iman Shell. Salakat talaga tayo na ano nito. Magkano ng Shell. Talaga. Tigirik. Yeah. Hinaw ng bypass. Dito yung mga vlog na yan dyan, makainan. Ayan dyan isa. Dalawa na yan, alin sa dalawa na yan. Yung mga anli-anli sila dyan eh, tinadayo yan ng mga makain. Yan, unlimited rice.
dito, patayuan natin mga gas station dito. Oo, magpamagal. So, sigurado ang lupa dito, ginto na rin. Yan na, vlog. Mon Restaurant. Tingnan pala. Kapal naman ang ano na yan. Asfalto. Pero biduyan din no, kaso di ano. Hindi pang military. Ay, di ba militar? Kaso kung lamok. Open na, yun yung aircon yun. May binili dati ako ron, binigay ko kay Rainier sa dispatcher daw, tapos binigay lang din niya sa iba doon. Oo. Binigay ko na kay marupok, medyo marupok na ang tali. Ito yung lupa na to, pwede ito mabenta pa ang lupa kasi papantay mo lang dito. Kalsada, pag multigosyo ka. Eh, iba ka pang pisto, pwede mo pahakot doon. Pang pisto mo, wala. Lalim ng ano eh, espalto. Oo, delikado pag sa motor. Delikado sa motor yan. Simplang yan pag mapagilid. Dapat buo. Oo, binuo na dapat nila. Kapal-kapal ng espalto tas din binuo. Minutes na galing pa doon sa kuwan tulgi traffic. At yan nga guys, i-fast forward ko muna yung bypass ng San Juan, Batangas kasi masyadong mahaba ng video at kaya ko to binidyo para ang purpose na makita din ng mga viewers na ang daan dito kasi pwede na rito at maluwag talaga ang daan. Yan guys. At yung daanan dito ay talagang hindi siya ma-traffic gawa ng marami pang hindi nakakalam sa daan na ito. At okay naman ang daan na at ma-finishing na lang yung mga gilid-gilid. So yan pala guys ay dead in. Kanan na kami, papunta kami ng Toy, Batangas. Lemery, Batangas. Yan. Nabidinin na kami sa Lemery. Medyo ma-traffic din ng kaunti. At yan nga guys, dito na kami sa Lemery, medyo ma-traffic nga at sa gawa ng may marami na rin sasakyan dito, gawa ng may mga dinadayo din dito na may mall na kaunti dyan sa may bandang kaliwa. So pagkalagpas naman ay wala na, kaya dire-diretso na uli ang takbo at hanggang doon sa may Kalaka. Dahil hindi naman kami dumadaan sa bayan ng Kalaka, mayroon mga shortcutan kaya maluwag din ang daan at dire-diretso lang.
So ang daanan na ito guys ay talagang as in pamprobinsya, pero maganda na ang daan dito. At natapos na rin yung mga ina-issue ditong tulay na mga nasira dahil sa mga lindol-lindol. Kaya okay na, pwede na daanan uli ng mga truck at okay na uli ang biyahe. At dito nga guys ay madadaanan dito ang Balayan bago maging Tuy. So ang area na ito guys ay madadaanan na to ang Balayan. So makikita dito ang crossing ng Balayan papunta kami ng Tuy. Ito guys ay crossing na to ng Balayan. So may Walter Mart din dyan na mall, kaya sa area na ito ay kakanan kami. Pinarward ko na lang dahil sobrang haba na ng aking video. At dito guys ay malapit na dito ang Tuy, Batangas, sa area na ito. Ang tawag pala nito guys dito sa Batangas ay hindi Tuy kundi Tuy ang kanilang tawag, pero pagdating sa Arco ay TUY. So Tuy talaga siya. Pero nung bago lang kami dito guys nagbiyahe, ayan no, nandito na kami sa Tuy. Nung bago lang dito nagbiyahe ay Tuy talaga ang kanilang sinasabi, wala daw Tuy kundi Tuy. Kaya nahirapan kami magtanong-tanong sa mga area na ito nung kami bago pa magbiyahe dito. So may mabuti na lang mayroon kami natanungan na nagsabi na ano talaga, siguro hindi yun siya talagang Batanggenyo. Ang sabi talaga nandyan na yung Tuy, pero ang pagkabigkas ka talaga nila Tuy, pero as in Tuy talaga. Kaya lang siyempre yun ang kinagisnan nilang pangalan, Tuy. Kaya mabuti na lang nakapagtanong kami ng isang tao na ganun, na Tuy ka mo, ang pag magtanong ka Tuy, hindi daw Tuy. So ayan guys, malapit na kami sa garahe sa Diliberan at dito na at hindi ko na ipapass forward. Malakas-takas pa naman to, kakarin mo na. Kung gusto mo nga di magsayang ako doon ulam na pilihin. Sayang ako sa rice cooker. Bakit kaya yung ibang tubo pag ganun sila? Mayroon siguro yan sa may bala. Mayroon siguro dyan pa gunawan ng tubo. Nandun lang sa Calaca may anuhan doon gawaan ang tubo, yung sukal. Oo. Ginagawa nilang chemical. Hindi asukal lang ginagawa, yung chemical ng panghalo sa mga buwan. Iba naman pag ano naman lahat. Hindi sila maigpit sa CR dyan. Hindi higpit siya. Meron planta. Saan? May orange. Ayan yun na nung ano, may 7-Eleven nandiyan sa pagpapa daw na yun. Ayan, Jollibee. Yun, una lang Jollibee, may 7-Eleven yan. Lakarin nandiyan. Live player din. Tayo na, hinaharang na yung ano. Ay, kasya naman dyan, isang pinto. Iyan mo yung ano, ready mo yung papit. Yan, sa'yo ba record book? Time check 1:57. Halos mag-alas 2 na. Mas malalim na pa to no? Kaysa ka Montalban na no? Mas malalim to. At yan nga guys, dito na kami sa Tuy, Batangas sa Diliberan. Medyo palusong ang aming area dito. Kaya hanggang dito na lang guys. See you next video. Bye bye.
cancel mo nga, dalawa.